Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Stop.
promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Thank you, Lord. Sa iyo po, pagpurin po, salamat sa pangalan ni Jesus. Parang pa-brother, Panginoon. Hoy, good morning po sa lahat. Maganda ba yung ating umaga? Noong Sunday po, iniisip ko muna sa akin, maupo nga ako dyan, pero naalala ko po yung mga kapatid natin sa LGF Center 1. Hanggang ngayon walang pastor. Hindi daw po sila nakakapagbanal ng hapunan, kaya nakatakbo po tayo doon. Minsan, pwede na natin ipadala yung iba natin. Sila Ella, pag-pray sila Arpe, sila Pastor Brian. Doon para dito pa rin ako. para maranasan ko rin yung upo. Okay. July na po. Ang pagkakatinis. Pasukan na ba? Kailan ang pasukan? 29. Kaya pala limitado na yung ngiti ng mga guro. Limitado na yung mga ngiti nila. Paubos na. Pero marami daw masaya kaya ang gawa. Bilang bagong kalihim ng Bethel. Mukhang ang sinusulong noon taas ako. Okay na. Patuloy natin pag-pray yung bansa natin, yung Pogo, tsaka yan, West Philippine Sea. Sari-sari ang balita kapag kayo ay nakatutok sa mga balita sa West Philippine Sea. Nervousin kayo, matatakot kayo. Kaya pineri nga natin nagtatanong nyo, nag-aalala na. Akala daw niya, gera na. Ay naalala yung mga anak sa kanila. Hindi naman, nakakatakot lang yung balita. Pero hindi naman ganun. Okay, iniisip ko bagong tema tayo ngayong July, pero meron pa ako isa doon sa Scandal of Grace, pero akong pang-5 na po. At dito po ay may title na Generational Curses. Hindi ko alam kung familiar kayo dito. Mga kapatid, importante po ito. Makinig po kayo sapagkat halagang maipasa po ninyo ito sa inyong mga anak, apo, kamag-anak, sapagkat pumutok itong turong ito bandang 90s tsaka early 2000. Hanggang ngayon, meron pa rin mga nagtuturo na tayo daw ay may mga minanang sumpa. Kaya daw may mga pamilyang diabetic, ma-cholesterol, may pamilyang ma-asukal, pamilya ng nirarayuma, at meron daw mga pamilyang isinumpa na kahit anong business ang gawin ay bumabagsak. At sari-sari pang mga sumpa, no? Merong sumpang namamatay kaagad, merong mga sumpang sari-sari po, na ito pong turong ito ay hindi naman tinuturo ng mga apostol ng Panginoong Hesus. Manapa, ito po'y kinontra nung genealogy ni Jesus mamaya para maintindihan po ninyo kasi kung kayo po ay tatanggapin nyo na meron kayong curses, yun po yung masama doon. Yun po, masama. Lalo na narinig ng mga anak nyo, nagkaanak sila, ganun din ang sinasabi. Pagtanggap niyo yung isang bagay, negatibo o positibo,
kadalasan nagmamanifest yan eh. Kasi tanggap nyo eh. Parang welcome nyo. Ano ho? Kaya ano man ang inyong maramdaman, kasi ganun tayo eh. No? Mag-ingat ka anak. Maagang nakatepok yung ating mga mag-ingat kayo. O, bawasan niyo yung ganyan. Ganun. Pero, ngayong umaga, alam niyo, tuwing mag-prepare ako ng pagsasaluhan natin every Sunday, gusto ko talaga, title pa lang interesting na, pamagat pa lang ay talagang nanaisin niyo yung makinig. Kagaya po niyan, generational curses. Nilagyan ko ng mga question, kasi questionable na talaga ito. Pero ulitin ko, hanggang ngayon, may mga nagtuturo nito. May librong nasulat tungkol dito, maraming libro, at may mga seminar patungkol dito. Halimbawa, ikaw ay may minanang sumpa, pinapaniwalaan mo yung dadalo ka doon at tutulungan kanilang makalaya. So, ganun po ang ginagawa nila. Sumikat ito nung panahon ng encounter. Nakatalo ba kayo ng DJR? Kasi nasubukan ko pa din ng DJR. At may mga tinatawag na checklist. Sinitsikan mo yung mga kasalanan ng iyong mga ninuno. Bawa, ang lolo mo ay maraming rebulto. Ang lola mo ay maraming rebulto sa bahay. Ay pati daw ikaw tama. Kaya chichikan mo yun. O kaya ay ang lolo mo ay albularyo. O ikaw nasubukan mong magpagamot sa albularyo. Sumpa daw yun. Chichikan mo yun. Pagkarami-rami, nagpahula ka ba sa baraha, sa pala, chichikan mo daw yun. Marami pang sa dami po ng chichikan natin. Nandiyan kami noon eh. Nakailan akong AGM. Sa dami ng chichikan namin, hindi ko na alam kung meron akong nalimutang chikan o Chini, sabi ng pastor, chika na ninyo lahat, chika namin lahat, Kaya nung basahin, pati yung pagpapalaglag ng bata, pagpapalaglag mo ng bata, sabi na siya, chika nyo lahat. Yung mga gano'n, pati yung mga gano'n, kaya, ang malungkot nun, ang nawawala ng kabuluhan, alam nyo, yung ginawa ni Jesus sa cross. Bakit pa may natirang ganun-ganon at kailangan magkaroon ng gawain katulad nun na yung gawain na yun ay magpapalaya sa atin sa mga sumpa. Samantalang ang itinuturo ng finished work ni Jesus sa cross ay pinalaya na nga tayo ng anak ni si Jesus, yung anak ng Diyos. At ang pinalaya niya, sabi, ay tunay na magiging malaya. So, puntahan natin ito. Generational curses. What is generational curse? Ito po, kopya talaga. I-screenshot ko para makita nyo na hindi ito galing talaga sa akin. Sabi dyan, a generational curse is believed to be passed down from one generation to another due to rebellion against God. Ano mang kasalanan? Rebellion yun sa Diyos. If your family line is marked by divorce, incest, ito yung mga magkakamag-anak nagkakatuluyan, magpipinsan, nag-asawa. Poverty, kahirapan, or other ungodly patterns, you're likely under a generational curse. Malamang daw, may sumpakan. The Bible says that these curses are tied to choice. Deuteronomy 13:19, may kalayaan daw tayong pumili, death or life, lagi mo daw piliin yung life. Sapagat yung curse daw ay death. Okay, Exodus 34:7-5. Ito po ang pinanggalingang verses ng mga sumpa-sumpa daw sa pamilya. Ulitin ko. Mahalaga po ito para lumaya tayo. Lalo na kayo, bakit hindi totoo yan kaming lahat may sugar, kaming lahat mataas ang kolesterol, kaming lahat, ako naman yung rayuman ni ganyan, ni nanay, ni impo na, mga kapatid,
Ano ba yan? Hindi final yan. Laging final ang Word of God, ang truth, no? Ang yun ang nagpapalaya sa akin. Kapag pinapaniwalaan mo yung mas higher na katotohanan. Amen? Narinig po ba kayo? No? So ito po nasa Exodus 20 rin. Pero tingnan natin, sa 34:7, sabi diyan, He, ang Diyos daw, He punishes the children and their children for the sin of the parents to the third and fourth generation. No? So pinarurusahan daw ng Diyos ang mga anak at ang mga anak ng mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang. Grabe yun, ano? Ibig sabihin, hanggang sa third, fourth generation, pag sinabing third, lolo mo, tama ba? O third, no? Pag sinabing fourth, tatay ng lolo mo, tama ba? O fourth generation, no? Tatay ng lolo mo. So, kahit na yung info na yan tatawag nyo, info, kahit na yun, kung magkasala daw, ay yung kaparusahan nun ay aanihin pa rin mo. Kasalanan na info mo, may ginalahon ka pa. Para unfair, di po ba? Pero tandaan natin, mga kapatid, ang kausap dito lagi, si Moses. Para agad lumaya ka, na, ang dami kasi sa Bible, kagad nabasa mo, i-apply mo agad sa'yo, akala mo lagi ikaw ang kinakausap. Tingnan mo agad kung sino ang kausap. Ang kausap dyan, unang-una Old Testament yan. Moses yan, hindi Jesus. No? Ang Old Testament, matagal ng libro ng mga Hudyo, dumating si Jesus, may Old Testament na. No? Dumating si Jesus para tuparin ang mga hulas sa Old Testament na siya yung tagapagligtas. Nakikinig pa kayo, nakakasunod ko kayo? Gustong-gusto kong po kayong makasabi talaga itong message na ito. Si Moses ang kausap. Pag si Moses ang kausap, hindi yan para sa iyo, para sa mga Israelitas yan. So una pa man, walang curse sa atin, walang sumpa sa atin. Nakakalungkot, ginawag kayo ng mga libro at mga kakuhain na pinagkakakitaan pa. Bakit pinagkakakitaan? Siyempre, seminar, retreat, may bayad yan. 700, 600, 3 araw ginagawa yan. Papagulungin kayo, may nagsusuka, may araw mga kung ano-anong ginagawa mga ritual. Di ba naman may pako-pako pa? Ano mo? Naranasan niyo yun? Yung dilidig pa yung pako sa pako para daw maramdaman mo yung ginawa, nagawa din. Naging ano na eh, meron sa Katolik nun eh. Ano ba tawag sa gano'n? Yung De Colores ba yun? De Colores. May mga gano'n na. Parang may gano'n. No? De Colores. Yung pag-uwi, pagkakaiba yung tao. Kinulong din yata sa kumbento, may mga ritual na ginawa. Nakaloon sila, biglang, yung nakatalokbong, biglang aalisin yung nakatalokbong. Yung si Jesus, yung buko na maraming buko, hindi yan naman siya. Marami. Parang naging gano'n na. No? Parang naging gano'n na yung sakto sa karsas. Tingnan natin sa Tagalog. Exodus 34:7. Ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng ama at ang kaparusahan at ang pagpaparusa ko'y hanggang sa ikatlo, ika-apat na salin laki. Mga kapatid, ito ba kaugali ni Jesus kung nagsasalita? Bakit niyo? Ganyan ba si Jesus? Na nagsabing, mahalin niyo ang inyong kaaway, huwag niyong gantihan ang masama, gantihan niyo ang mabuti, ang masama, pagpalain niyo ang mga buhusin sa inyo, ang layo nito, pagkalayo-layo. Kaya alam niyo po, kung makikinig kayo kay Ed Lapis ngayon, ano ba? Siguro, nauna lang ako ng konti. Iba na ang titig ni Ed Lapis. Pinapakita niya na, ay kita niya, wala pa tayo dito. Pinapakita niya, mukhang iba talaga yung God ng Old Testament, yung Diyos ng Old Testament sa tatay, sa ama ni Jesus na Ha? Tapong ko na to. Okay. Korok. Mukhang iba daw. Kaya si Jesus nung dumating, naparito ako upang ipakilala ang Ama. Mukhang hindi ang Ama ang nasa Old Testament. Mukhang iba ang God ng mga sarili kasi. Wala tayo doon, tsaka na lang tayo pumalaot pa doon mga kapatid. Pero dito tayo. Kasi nakapagtataka, kung ipapakilala ni, sabi ni Jesus, ang ginagawa ko lang yung nakikita ko sa Ama. Ang sinasabi ko lang yung sinasabi ng Ama. Pero mukhang malayo ito. No?
itong Diyos na ito na hanggang sa ika-4, parang napakalupit, no? Na biruin mo yung baby mo, yung apo mong pagka-cute-cute ay hindi makakatakas sa mga pinaggagawa mo nung unbeliever ka pa, nung wala ka pa sa Panginoon. At asan na yung pagbabayad ng kasalanan? Sa cross, di ba? Meron common sense na lang. Nasaan na yun? Kung merong nagbayad, bakit meron pang magbabayad? Nakuha niyo po? Kaya ewan po bakit kami hindi nag-isip-isip noon nung panahon yun ang encounter. Parang hindi gumagana yung aming mga isip. Kasi ngayon parang natin naiintindihan yung finish work na sa cross, tubos lahat, sa cross, bayad lahat, walang kasalanan natira, walang kasalanan natubos. Kung kay Adam, lahat na hawa, kay Jesus, no, na mas powerful lang ang ginawa, ay lahat din nakinabang. Amen! Amen! Walang pawan natin ang Panginoon doon. So, ito po, pakita ko sa inyo, pag tinan nyo sa Google, yung breaking generational curses, nag-iimbita pa yan, may date pa yan. Kung may mga sumpa kayo, may mga karamdaman kayo, di ba sa pamilya, no? Sirain natin, wasakin natin yung mga curses na yan. No? Ito po, hindi ko alam kung anong pinapakita nito, pero sama-sama sila. No? At nakapagitna pa yung pag-break ng curses. Kung paano nila i-break yung mga curses. No? Ayan, meron din, breaking generational curses service. May petsa din, may oras, mga kapatid. Hanggang ngayon talaga, umiiral po yan. No? May libro pa, si Derek Prince, no? Paborito mo to. No, pang author na ito, pang magaling na preacher to. Pero meron din pala siya. Talagang pipili ka lang, nakakainin mo. No? Breaking general curses, training. Training ito. No? Tuturo ka nila kung paano yung isang pamilya ay palalayain mo sa sumpa. Ikaw ang gagawa, kapatid. Ikaw ang gagawa. Iti-train nila. So, ito, parang magiging albularyo ka na pagkatapos mo, may certificate ka ng pagka-albularyo. Nakakalungkot, mga kapatid, kung saan-saan napupunta, yung teaching ng body of Christ. No? Matthew 1 tayo, tingnan nyo ito. Kung talaga namamana mga kasalanan sa mga magulang, no? Tingnan natin lahi ni Jesus. Tingnan yung lahi ni Jesus. Sa Matthew 1, nakalagay dyan, talaan ng mga ninuno ni Jesus. Okay, tingnan natin. Ito ang talaan ng mga ninuno ni Jesus Christ. Makadalasan sa inyo, nilalaktawan nyo ito nakakatamad basahin nyo, naging anak ni ganito si ganito, at naging anak ni ganito, naging anak naman ni ganito, nakakasawa yan. Ako rin nilalaktawan ko. Pero nung maging pastor na ako, importante ito sa amin, mga kapatid, bawat salita, inaaral talaga namin, sapagkat kahit na gano'n yan, lalo na yung aklat ng mga bilang, ay puro numero doon, nakakainit basahin. Aklat ng mga bilang, puro numero, mga bilang talaga. No? Pero kung ikaw, kumprador, sunod, mahilig sa bilang, baka mawili ka doon, mahilig sa wete. No? Ito ang talaan ng mga ninuno ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula sa naman sa lahi ni Abraham. Tingnan ninyo, Matthew 1-11, mula kay Abraham. Magsimula tayo kay Abraham, hanggang kay Hana David. Ang mga ninuno ni Jesus ay sina, lulot-lulot na po, Abraham, Isaac, Jacob, ama ni Huda, at ang kanyang mga kapatid. Huda na ama ni Pares at Sarah, kay Tamar, pakipansin itong mga nasa dilaw. Tamar, sabi nga niyo Tamar, para hindi malimutan. Pares, babae po yung Tamar. Pares, ito po nanggaling yung Pares, Esrom, Aram, Aminadab, na asang Salmon, Salmon. Boaz, na anak ni Salmon, kay Rahab, sabi niyo Rahab. Obed, na anak ni Boaz, kay Ruth, sabi niyo Ruth. At Jesse, na ama naman ni Haring David. No? Diretso tayo, mga kapatid. Mula naman kay Haring David hanggang sa naging bihag ng mga taga-Huda sa Babylonia, ang mga ninuno ni Jesus ay sila David, naging anak ni David si Solomon, na anak ni Haring David sa asawa ni Urias. Hindi binanggit ang pangalan. Siguro si Mateo ayaw niyang banggitin, sinabi na lang niya, sino yan? Asawa ni Urias. Ano nga pangalan? Basta asawa ni Urias. Alam niyo kung sino yan? Si Bathsheba.
Si Bathsheba, yung walang ginagawa si Haring David, nakikipagdigma ang mga kawal niya, siya nasa itaas ng palasyo, pakapi-kapi siguro, may nakitang naliligo. Iyon. Palibasa hari, pinakuha niya. May asawa yun eh. Si Bathsheba, si Urias. Si Urias. No? So si Urias naman, ay, hari ito. Wow. Di ba? Para bang sikat. Di ba? Ay pumato naman sa hari. No? Namatay ang una nilang anak. Pero ang susunod nilang anak, alam niyo kung sino? Hari Solomon. Pinakamayaman, pinakamatalino. Siya ang may gawa ng Proverbs. Haring Solomon. Hindi maganda ang lahi niyang pinanggalingan. Ang nanay niya, si Bathsheba. Amen. Anak po siya sa labas. Amen. At kung babalikan po namin itong mga binanggit ko kanina, mga kapatid, si Tamar, si Rahab, at si Ruth, lahat po sila sexually immoral po. May mga sablay po niya. Lalo na po si Ruth. Ay si Rahab. Si Rahab po, literal na sinabing prostitute. Imagine yung lineage ni Jesus, yung angkan ni Jesus, dumaan dyan. Kaya ito sinasabi ko yun sa mga nagtuturo ng mga karses. Ha? Eh, kung general karses sa pag-usapan, si Jesus ang pinakamagulong lahi at pinakamaraming sumpa dapat. Sapagkat mga kapatid, si Rahab, prostitute, si Tamar, grabe po niya. Yung biyanan niya, yung nakasipin niya. Babae po yan si Tamar. Wag iniisip niya, hindi na siya magkakaanak, namatay yung anak ng kanyang biyanan. So, nilansin naman niya, nilansin niya. Nagkunwari siyang prostitute, umupo sa bangketa na, na-pick up siya, ang naka-pick up yung biyanan niya. Saan magbasa kayo, para nadadali ako sa kwento, tapos si Rod, mababadge po yan, para malinawan natin mga kapatid. Sige, laliman pa natin. Okay, ulitin ko, si Bathsheba yan, hindi lang pinangalanan ni Mateo. Ang sinabi lang, basta asawa ni Urias. Basta asawa ni Urias. Mga kapatid, kung may pangalan ng mga babae, naiisipin natin makakasama sa mga listahan ng mga ninuno ni Jesus, dapat ang mga nandyan, sila Sarah, sila Raquel, sila Leah, mga karapat dapat na babae, mga mararangal na babae po niya. Pero wala po sila. Wala sila. Mga kapatid, sa alin, mga outcast ka naman. Prostitute yung mga yun, mga immoral. Pero doon dumaan ang lahi ni Jesus. Mga kapatid, Tamar, Rahab, Ruth, Bathsheba. Sa iba nga, di ba yan eh? Sinasama pa si Mary. Meron daw kasi kahit pa paano, di maganda testimony nun, buntis sa pagdadalaga. Pero pinuntis naman nun, ang Panginoon naman yung pinagdadal niya, kaya ako din sinasama si Mary. Yan. No? Yan yung mga hindi perfectong babae sa lineage, sa angkan ni Jesus, mga kapatid. Hallelujah. All these women are either sexually immoral or the product of immorality. Product of immorality ay naging anak sa labas, sa pagkakasala. Tamar and Rahab were Canaanites. David's great-grandmother Ruth was from Moab. Mga Moab po, baliktad ang mga buhay niyan, mga kapatid. Bathsheba, ayan na, would have been regarded as Hittite because her husband Uriah was Hittite, yet she was the mother of the king Solomon. Na, mga kapatid, yan ba? Nakuha ko lang din sa yan? Sa Google. Canaanite sinner din sa dulo. Canaanite prostitute, Moabite, wife of Gentile, Hittite, mga kapatid. Rahab was a prostitute, but Bathsheba was an adulteress. Ruth was from Moab, so her entire ethnic origin was the result of incest between Lot and his youngest daughter. Tama story, nabanggit ko na sa inyo. Nabuntis siya ng kanyang binang lalaki. Kung ang pag-uusapan, ulit, ang generational curses, dapat madami ang Panginoong Jesus na curses. Pero mga kapatid, hallelujah,
May sumpa ba kayong nakita kay Jesus samantalang siya'y nangangaral, samantalang siya'y nabuhay dito sa lupa ng 3 taon at nalahati sa kanyang paghayo, sa kanyang pakikisalamuha sa mga makasalanan, sa pagpapagaling sa mga may sakit, sa kanyang paghayo araw-araw, pangangaral, paggawa ng mabuti. May nabasa ba kayong sumpa sa kanya? Na? Mga kapatid, walang sumpang nakaapekto kay Jesus. Hindi na siya nagkasakit. Wala, nagpapagaling pa siya na may sakit. Wala tayong nabasang si Jesus sa sinabi pinag-usapan ng mga alagad, matamlay ang guro, hindi mo na daw tayo hahayo. Wala tayong nabasang gano'n? No? Masakit ang ulo ng guro. No? Magpapahinga muna daw siya at bukas na tayo hahayo. Matamlay ang guro, na high blood ang guro. Ano ho? Masakit ang paa ng guro ng Panginoon natin. Wala tayong nabasang gano'n na si Jesus nagkasakit. No? Binabanggit niya si Timothy, may sakit, diba? Sabi ni Pablo, minum ka rin ng konting alak, no? Makakabuti yan sa iyong sikmura. Ano ho? Mga may sakit, binabanggit sa Bible yan. Ano ho? Pero ang Panginoon Jesus, never, walang talaan, walang record na siya po ay nagkasakit. Ito matindi. Hindi na siya nagkasakit, nagpapagaling pa ng may sakit. Amen! Amen! Pwede ba natin palakpakan ang Panginoon doon? Hallelujah! Walang sumpang nakapekto kay Jesus. Hindi siya kinapos kahit minsan man. No? Mga alagad ang nag-aalala kung wala silang kakainin. Pero siya, no? Nang sabihin ng mga alagad, Panginoon, 5 lamang po tinapay dito, 2 isda, pero gaano na lang ito? Hindi sinabi ni Jesus, oo nga, no? Paano kaya natin papakainin itong mga tao ito? Nang sabihin ni Pedro, Panginoon, magdagat po kami, walang nahuling isda. Hindi sinabi ni Jesus, o ano, Pedro, saan na kaya tayo magandang manghuli ng isda? No. Sa bawat pangangailangan, meron siyang ibinibigay, palaging sobra pa. Hindi siya kinapos. No? Ng pangangailangan, no, ang maganda, hindi siya nangailangan sa halip, nagbibigay pa ng pangangailangan. No? Meron nangangailangan ng pandinig, nangangailangan ng paningin, nangangailangan ng panlakad, nangangailangan ng kagalingan sa balat. Na mga kapatid, lahat yung pangangailangan pero natugunan ng ating Panginoong Yesus. Pati mismong pagkain, kakainin na lang, no? Huli ng mga mangingisda. Wala doon silang huli, no? Kailangan nila isda, no? Binigyan niya sobra. Hindi na nangailangan si Jesus nagbigay pa ng pangangailangan. Amen? So, paano masasabi? Nasa na yung sumpa ng kanyang henerasyon, ng kanyang mga ninuno. No? Wala. Hindi naka-apekto. Alam niyo ba, ngayon, kung kailan isinumpa si Jesus? Merong time, mga kapatid, na sinumpa talaga siya. May record po na siya po isinumpa. Alam niyo kung saan? Saan banda? Saan sinumpa ang Panginoon Jesus? Sa krus. Sa krus. Pastor, paano siya sinumpa doon sa krus? Nang kuhanin niya ang lugar natin. Nang kuhanin niya ang lugar natin. No? Yung lugar ng mga naniniwalang sila yung isinta. Kasi ang sabi sa Galatians 3:10, unawaan niyo ano? Galatians 3:10. Ang lahat ng nagtitiwala sa pagsunod sa kautusan. Ano daw? Sa 10 Commandments, ano daw? Nasa ilalim ng sumpa. Kaya natin na sa inyo, wala na tayo sa to. Nasa grace na tayo. Halinaw, yung mga churches ngayon, ayaw nilang alisin ang law. No? Sa US nga, may mga pumayag na ulit na ibalik daw na naka-display sa school, sa mga gates, yung 10 Commandments. Yung mga simbahan, di ba, naka-display yan. 10 Commandments. No? Kasi, bakit may course ang law? Kasi, sumpain ang hindi sumusunod sa lahat ng nakasulat. Kaya nagiging course ang law kasi hindi mo lahat natutupad. Meron kang mga hindi natutupad. Isa lang doon, halimbawa gaya ng pagsisinungaling,
Sino po rito, hindi pa nagsimula. Nagsimula nung bata siya. Di ba? Lahat tayo nakapagsinungaling na. Taas yung kamay mo, hindi nagsinungaling. Pag tinaas mo kamay mo, nuno ka ng sinungaling. Pag tinaas mo kamay mo, nagsinungaling ka na naman. Di ba? Pag tinaas mo kamay mo, nagsinungaling ka na naman, mga kapatid. Lahat tayo. Kaya mahirap talaga yung law. Ibinigay lang ang law, panalamin sa atin. No? Para alam mo kung hindi mo mali mo. Para sa salamin, no? Oh, ay, ang nagawa ko pala ay pagsisinungaling kasi nakasulat sa kautusan, numero, gano'n, ngayon. Pero ang salamin, again, ang salamin, kaya ba niya yung i-correct yung mukha mo? Hindi. Nakikita mo lang kung ano yung hindi pantay ang kilay ko. Pero yung salamin, wala naman siyang kamay, sasabihin niya, pantayin natin. Lalabas ang kamay mula sa salamin, hindi pantay hindi pantay ang mata mo, hirap yung isa, pantayin natin, sabi ng salamin. Hindi, wala. Ganun din ang kautusan. Wala siyang kakayahan gawin banal ka o righteous. Ang kakayahan lang niya, ipakita ang mali mo. At habang dumarami yung utos, dumarami yung mali. Kapansin niyo po yun. No, maraming mali. Maraming utos, hindi maraming mali. Mga kapatid. Amen. No? So marami talaga noon, mga napagsusuway nila yung kautusan ni Moses. Kaya under curse po sila. No? Kaya po, ang solusyon ni Jesus, ano solusyon ni Jesus sa mga under curse? No? Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng siya'y isinumpa para sa atin. Di ba kinuha ang lugar natin? No? Kapag nasusulat, noon pala, tayo dito, ang death penalty ay nauso, firing squad, ano pa? Silver electrica, lethal injection, pinaka-humane yun, pinaka-makatakot. Kasi dahan-dahan pa, hanggang sa patigilin ng puso. Ang last na i-inject doon, yung titigil na yung tibok ng puso. Makatao yun. Kasi napansin nila, masyadong brutal yung firing squad, tsaka yung silver electrica. Kaya pala kinakalbo dahil yung buhok, umaalingaso, so kung bilibid yung buhok, kaya dapat kalbo talaga. So, lahat ng ito, mga kapatid, sa kanila, noon, ang parusa, pinapako talaga sa cross. At kapag meron kang kamag-anak, no, na pinako sa cross, kahiya-hiya ang pamilya niya, nakakahiya ka. No? Kasi noon, pagka napako sa cross, first, no, sinumpa yung tao mo. No? Kasi napako sa cross. Kahiya-hiya noon ang napako sa cross. Mga kapatid, pero ang Panginoong Yesus, di ba kinuha niya yung ating pagiging makasalanan, kinuha niya yung pagiging mahirap, kinuha niya yung pagiging curse. Lahat ng yan may kapalit, mga kapatid, para tayo ay pagpalain. Mga kapatid, no? He became cursed. He became sick. He became poor. Lahat ng yan for us, para sa atin. Kinuha niya ang lugar mo. Ako na sa krus, parang sinasabi ni Jesus, ako na lang ang makasalanan. Sige. Para yung pagiging matuwid ko, maliligtas. O hindi ka na makasalanan, akin mo ako na. Yung katuwiran ko, binibigay ko sa iyo. He became sin. He became poor. Ako na lang mahirap. Para sa akin, kahirapan yung maman ka. Lahat ng yan may verses, mga kapatid. No? He became cursed. So, kinuha niya ang pagiging cursed, pagiging isinumpa. Wala na sa mga tao yan. Amen? Alam niyo ba kabaligtaran ng isinumpa? Pinagpala. Kung ang katapat ng pagiging makasalanan, matuwid, mahirap, mayaman, ang sinumpa naman, pinagpala. Amen? Kaya mga kapatid, no, bakit ginawa ni Jesus na akuin yung ating pagiging curse, pagiging isinumpa? Ginawa, may sagot. Galatians 3:8, ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hentil. Tayo yan. Meaning, yung lahat ng promises kay Abraham na pasasaganahin kita, gagawin kitang dakila. Ito yata yun eh. Ang daming pangako ng Diyos na ang sabi, lahat ng yun ang pangako ng Diyos, makakamtan mo. Hoy, lahat ng pinangako kay Abraham, pangako na rin ng Diyos sa iyo. Amen? Di ba
dahil nagsasabi na pakapalat ni Abraham, ang daming pangako ng Diyos sa kanya. Napagpapalain siya para ramayin yung lahi niya, gagawin dakila, payayamanin, pasasagyan. Alam niyo ba, sobrang yaman ni Abraham, nagulong na sila dito, naghahati na tayo. Punta ka to, dito ako. Kasi naglalaban, nagsusuntukan na yung mga tauhan nila, yung mga painante nila. No? Siguro sa bilang, di na nila mabilang yung mga ari-arian nila. Di na nila kaya i-record. No? Ang yaman ni Abraham, pero gusto ko sabihin sa iyo, kapatid, ang pinangako ni Abraham sa Diyos ay pangako na rin ng Diyos sa iyo. Kasi, ayan, bakit daw ginawa ni Jesus maging curse? Ano kabaligtaran ng curse? Blessed. Blessed na ba tayo? Kaya dinidin ng Bible, blessed na tayo. No? Ay makamtan din ng mga hintil sa pamagitan ni Kristo. Bakit sa pamagitan ni Kristo? Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos kay Abraham. Dahil nasa iyo si Kristo, tupad na ang lahat ng promises ng Diyos sa iyo. Amen? Bakit pastor kanina na wala akong pamasahe papunta dito? Ang dahil, mga kapatid, ang manifestation nangyayari habang pinapaniwalaan mo. Amen? Kasi kung hanggang ngayon, pinapaniwalaan mo, lahi kayong asuka, lahi kayong rayuma, lahi kayong tanggap mo sa pamilya mo, ay nagmamanifest talaga yan. Kung ano ang pinapaniwalaan mo, yun ka. Amen? Malaking hinanap. Kahit ihiwalay natin ang pananampalataya, ang spiritual, yung mind daw natin, sabi ng mga doktor, kung ano naiisip mo, yun ang pakiramdam mo. Tama ba? No? Pakiramdam mo, nakakatakot. Nakakatakot, sabi ng isip mo, natatakot na yun yung pakiramdam mo. No? Di mo ba naisip kung isa meron nag-iisa ka lang, may naisip ka nakakatawa? Kumatawa ka mag-isa? Di ba? Sino yung gano'n? Tumatawa mag-isa? Diba? Huwag kayong baka kayo bata ang MPDA, susupin kayo ng ambulansya. Diba? Gano'n eh. Diba? Alisin mo yung spiritual, totoo yung lalo na kung sinasabi ng isip mo, parang nalagnatin ka. Hindi mo na makontrol. Aba, sinabi pa ng bibig mo, parang ako nalagnatin. Huwag mo na nga. Lalo na kung hindi naman masama ba yung pastor, no? Mga kapatid, ano sasabihin natin sa doktor? Ang sinasabi ng doktor, tanggapin natin, pero hindi yung final, mga kapatid. Amen? Ang final palagi, yung sinabi ng word of truth, ng katotohanan tungkol sa atin. Amen? Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Ito pa! Ito lang, tapos na yung generational curses eh. Bakit ko ba hindi naisip ito? Na kailan AGR ba ako? Na kailan encounter ba ako? Na lista, check. Alam niyo, yung mga chinikan namin sa papel nag-drugs, nagpa-albularyo, nagpahula. Kaya yun, sinunog namin. Tapos, yung sinunog namin, nakatagay nun? Nilagay sa lobo, may lobo pa eh. Lumabas kami ng simbahan at sabay-sabay namin pinalipad yung lobo. Wala na yung curses. Tinangay na ng lobo. Ganun lang pala yung paraan, mga kapatid. Mabili na kayo lobo mamaya. At isulat nyo yung mga cholesterol at kung ano-ano. No? Sa lobo lang pala makukuha. Ang nawawalang saysay, yung ginawa ni Jesus na paghihirap para sa atin. Siya na nga naging sumpa para wala na, kinuha niya na sa iyo. Kinuha niya ang lugar mo bilang sinumpa para ikaw ay maging blessed ngayon. No, ang sinasabi ko, bakit ba ito nalimutan ko? Ang sabi diyan ang sino mang na kay Kristo, isa ng bagong nilalang. No? Wala na yung dating niyang pagkatao ng curse. No? Kung wala na. No? Binago na siya. So, ulitin ko, nung gawin tayong bago nila ng Jesus, bago talaga, hindi yung reforma, hindi yung, alam niyo yun, no? Parang bahay na, ni-renovate lang, hindi gano'n, bago talaga. Hindi sinabing sino mang na kay Kristo Jesus ay bago na, pero may mga konting sumpa pa.
Wala. Bago. No? Mga kapatid, sa cross, walang natirang kasalanan, kahirapan, sumpa, karamdam, at lahat ay pinagaling. Lahat ay pinagpala. Amen. Kung tayo nahawa sa unang Adan, si Jesus tinatawag na huling Adan, nahawa din lahat tayo ng mga biyaya. Resulta ng kanyang pag-ako sa ating mga kasalanan, kahirapan, karamdaman, sumpa. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. No? Kaya itong tanong na ito, nadaanan ko dito, may nagtatanong, am I cursed? If so, how do I remove a curse? Nakita ko lang din yan. Kapatid, hindi kailangan alisin ang sumpa kasi inalis na nga ito ni Jesus. How do I remove a curse? Hindi ikaw ang nag-aalis ng sumpa. Si Jesus ang nag-aalis ng sumpa. Hindi kailangan alisin ang sumpa kasi inalis na ito ni Jesus. Hindi mo kailangan, umaten ng gawain nag-aalis ng mga sumpa sapagkat inalis na nga ito ni Jesus. Kung may mag-iimbita sa inyo, ay, ganun ba ang lahi nyo? Ay, atin ka sa amin. Atin ka sa amin may gawain. Kung paano i-break yung mga curses. No? Libre? Ay, hindi. 700 yun. Libre. 700. Kasi may materials yun. Tapos yung mga speaker galing pa ng Maynila. Maraming speaker. 3 araw yun. Doon pa nga kayo matutulog eh. Ganun, di ba? Inadaluhan natin. No? Hanggang ngayon po, mayroong ganyan. Na masyadong nakapuso. At nalimutan yung mga katotohanan. Mga kapatid, sabi ng Bible ni Jesus, ang katotohanan, yun daw ang nagpapalaya sa atin. Ulitin ko, ang katotohanan, yun ang So yung isip mo kung ano-ano pumapasok, tuloy nagiging pakiramdam mo at nagiging pakiramdam ng buong pamilya, kasinungalingan yun. Amen? Kasinungalingan yun. No? Ang sabi ng Panginoon, ang nagpapalaya sa kasinungalingan na nakanin ng matagal sa isip mo, yung katotohanan. Now, kapatid, tingnan nyo ito. Na? Sino yung katotohanan? Sabi ni Jesus, ako ang daan. Ako ang katotohanan. Kaya pala, tingnan nyo ito. Kaya pala, ang sabi diyan, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ng magpapalaya sa inyo. Gusto ko yung version na ito. Pakipansin yung salita, makikilala. Di ba ginagamit siya sa tao? Sino yun? Di ba? May version na nagsasabing malalaman ninyo ang katotohanan, magpapalaya sa inyo. Pero hindi. Sabi diyan, makikilala ninyo. Sabi ni Jesus, ako ang katotohanan. Amen? Makikilala niyo siya kasi siya si Jesus. Amen? At ang katotohanan daw ay magpapalaya sa inyo. However, ang katotohanan, kung pinalaya kayo ng anak sa Jesus yun, tunay ka kayong magiging malaya. Kung malakpak po yung malalaya. If the Son sets you free, you will be free. Hindi. Para mo na sinasabi, ginagarantiya na sa atin, hindi ako nagsisinungaling. Tanggapin mo lang katotohanan. Paniwala mo katotohanan, sigurado, lalaya ka sa mga pinapaniwalaan mong sumpa sa iyong pamilya, sumpa sa iyong mga angkan, wala na yan. Wala na yan. Mga kapatid, importante, pakipasa po ninyo ito sa inyong mga kamag-anak, kakilala, lalo na yung mga naniniwala. Magiging interesado sila. No? Kay Jesus, lalo na yung mga naniniwala, meron silang lahing ganyan, lahing ganito, lahing ganyan, mga kapatid, wala na pong curse sa panahon po natin. Amen? Amen? Pastor, ano yung mga dumarating na karamdaman na yan, mga sakudat, mga kahirapan, mga kapatid, ulitin ko, lagi yung tatandaan, ang mundong ginagalawan natin ay hindi perfecto. Wala pa tayo sa langit. Nasa fallen world pa rin tayo, hindi perfecto. Kaya nandiyan pa rin mga aksidente, karamdaman, kahirapan.
nandito pa rin yan, mga kapatid. Amen? Ang kaiba natin sa iba, meron tayong Panginoong Yesus at conscious tayo sa Panginoon na nakatira sa atin na siya ay mapagpalaya. Amen? Kaya napakahalaga nung isinigaw ni ano yung Braveheart? Ano sinigaw ni Braveheart? Braveheart? Mahalaga, huwag mo na isigaw, baka sunod-sunod ka ng ambulansya. Dumungo ko sa bintana, tapos pagkalakal-lakas sinabing, freedom! Narinig ka ng kapitbahay, magpapawag sa 911. Kung na naman, pero maganda, pinapanggit ko rin. Lalo na kung meron ka mga nararamdaman. I am free. I am free. Yeah? I am free. Yung galing ng freedom. Tayo po tayo lahat. Panginoon. Panginoon. Salamat po sa isa na namang mapagpalayang katotohanan namin narinig mula mismo, Panginoon, sa iyong mga salita. Panginoon. Salamat po, wala na pala mga curses. Tanging mga ibang tao lang na nagsabing meron pa, Panginoon, ang nagsasabing meron pang mga sumpa. Pero ang totoo, ang katotohanan, nangyari doon sa krus. Ang katotohanan, yun ang final, Lord, yung nangyari sa krus kung paano kinuha mo yung aming pagiging makasalanan. Nakita din namin kung paano ang sumpay walang epekto sa iyo, Panginoon. At dahil walang epekto sa iyo, wala rin epekto ito sa amin. Sapagkat yung Jesus na hindi na-apektuhan ng sumpa ay nananahan.